declare God favors me today in 1, 2, 3. God favors me today. God honors me today. I am a success today. I am very special today. I am filled with His goodness. God is doing exceedingly abundantly above what I can ever ask or think. His mighty power is taking over. I am in His favor with God, with man, in all circumstances, in Jesus Christ's powerful name. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na Ikaw ay dakila. Tunay nga po na Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa aming po mga buhay. Ikaw ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, O God, na meron po kami. Ikaw ang Diyos, Lord God, na makapangyarihan. You are the God, O God, na kahit sino man ay walang mapapantay, Panginoon. Your name is above all name, O God. You are the King of Kings, and you are the Lord of Lords. Yes, oras po ito, karapat-dapat lamang, Panginoon, na sambahin, at karapat-dapat lamang, Lord God, na purihin ang iyong pangalan dahil sa iyong kadakilaan, O God, in the mighty name of Jesus. Yes, oras po ito, we welcome your presence. We invite you, Holy Spirit, at ikaw ang patuloy na mag-minister sa bawat isa po sa amin sa oras po ito. We invite you, Lord, because we want to experience your goodness. We welcome you because we want to experience your presence, O God. Because truly, Lord, in your presence, there is healing, O God. There is peace. And there's anything that we need, O God, in the mighty name of Jesus.
Amen. Siya ay hari ng mga hari at siya ay tapat kailanman. Amen. And indeed, Lord, patuloy nga po kami naniniwala na ikaw nga po ay tapat sa amin sa bawat araw, Panginoon. Salamat sapagkat para, Lord, ang iyong pong katapatan sa paggising po namin sa umaga, Panginoon. At salamat sapagkat nandito po kami sa mga oras po na ito, malayang nakakapagpuri, malayang nakakasamba po sa inyong pong dakilang pangalan, Panginoon. At patuloy nga po kami na lumalapit sa mga oras po na ito at patuloy na aming sasambitin, Panginoon, na ikaw ang siya pong patuloy na
namin pong pinapupurihan at sinasamba sa mga oras po na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa wagas na pag-ibig mo na pinaparanas mo po sa amin sa bawat araw, Panginoon. Salamat sapagkat tapat ka po sa bawat isa po sa amin. Hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinababayaan, Lord. Ikaw ang siyang patuloy na nagtsatsaga po sa amin, Panginoon, nagsusubaybay po sa amin, at ikaw po ang siyang nagpapalapit po sa amin, patungo po sa iyo, at hindi po sa kapahamakan, Panginoon. Kaya salamat sa pagliligtas po na ito, Panginoon, na pinaparanas niyo po sa amin. Salamat sa pagliligtas na ito, Lord, na matuto ng mga salita mo, Panginoon, sa habang ito, Panginoon. Kaya patuloy, Lord, na ikaw ang hinahayaan ko na magpala, Lord, sa gawain mo po ito, Panginoon. Ikaw ang magpala sa bawat isang anak mo na nandirito, Lord, sa mga oras na ito, at sa sino man, Lord, na naaabot, Panginoon, ng pinig mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Salamat sa hapong ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang tinataas namin, ikaw po ang siyang niluluwalhati, ikaw po ang siyang pinaparangalan, at ikaw po ang siyang tinataas lamang po namin, Panginoon. Salamat, Ama, salamat, Panginoon Jesus, at salamat po, Banal na Espiritu, at ito po ang aming panalangin sa iyo po ang pangalan, Jesus. Amen. Praise God. Yan, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Sige po, maaari na po kayong umupo. Yan, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. So, alam naman po natin na every first day or first Sunday of the month, dito po tayo sa church nagkakaroon ng service. Kaya welcome po sa bawat isa po sa atin. Pero sa susunod po ng mga Sundays, yon, ang services po natin every 3 to 5 p.m. is sa kada outreaches na po. So, alam naman yun kung saan mga outreaches na yon. Kaya, yon, attend po tayo every 3 to 5 p.m. And of course, before po tayo manood ng isang patotoo ng ating pong kapatid, let's all first welcome our VIPs po ngayon. VIP. Yan, very important person. Kasi kanina po hindi po siya na-welcome. Kaya welcome po natin siya ngayong hapon. Sige, let's welcome our VIP. Let's welcome Sister Helen Satnito. Sige, Sister, tayo ka. And mga kapatid, let's welcome her in 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Welcome! So, welcome Sister Helen sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol, ang simbahan ng mga magaganda at mga gwapong anak ng Diyos. You are so welcome here. And kanina po, while nakita ko siya, I'm so happy na nakita ko. Kasi siya po ang aking childhood friend sa Bonbon, di ba? Bonbon, ano ba? Basta Bonbon. Bunbun o Bonbon? Basta B-O-N, B-O-N. Yan, Bonbon. Yan, basta childhood friend ko po yan. Every time na pumupunta po kami doon. Kaya I'm so happy to see her dito po sa simbahan ng Diyos. So ngayon, naniniwala naman tayong lahat ng Diyos ay mabuti. Amen! Amen! So dahil ang Diyos ay mabuti, patuloy po natin yung tungtunghayan sa mamagitan po ng buhay ng ating pong kapatid na magpapatotoo po sa oras sa mga. Ipapanoodin po natin. Greeting everyone, ako si Maria Marzal dito, serving the Lord and sharing His love and word. Before I accept the Lord, namumuhay ako sa makamundang buhay. Nagiinom lagi, nagyoyosi, sumangaling, laging nagsisinungaling sa parents, sa classmates, at sa lahat. Laging nagmumura, nagtatanim ng sumanong loob, walang takot sa iba,
In short, selfish. Iniisip ko lang ang sarili ko. Wala akong baka sa kanila kung anong mangyari sa kanila. Hindi tera. At natuto rin tumakas. Umalis ako ng 11, umuwi ng 4 a.m. Kasama yung mga tropa nang walang paalam. Nawala yung tiwala sa akin ng parents ko because of that. Kasi super nagbago talaga. Dahil namuhay ako sa mga mundo. Before I met the Lord, my life was lost in darkness and uncertainty, filled with doubts and fears that seemed to suffocate me. And one day, graduation with Kuya Mark. Then, pinapahugas kami, so ayaw namin kasi ang dami pang bisita. Tapos sabi ni Christine, punta ka lang tayo kay Ate Pia, naghihintay doon kasi daw mag-reserve sila, pero mas ingat na lang kumain. Then, sumama kami kasi syempre sino ba gusto mag-focus doon. Nung una, ayoko. Kasi feeling ko, nasa ibang sekta. Pero nung nakita ko sa I feel love. Feeling ko, sobrang sila, sobrang gaan. And na-curious ako sa mga sinabi niya. Ang dami nang sinasabi about my Lord, kung ano pa, about sa Bible. Noong una hindi ako naniniwala. Then, nag-ask sila kung pwede ako sasama. Sumama ako sa kanila magsimba. But now, I feel super enjoy sa church. Kasi, ang dami na kabait na tao. Simula nung, ang gaan na, parang lahat ng problema, dadaan na lang. Papasok, lalabas, wala na. Dati, iiyakin pa ako, dinadagdag ko malakan. Hindi ko sa church, nandun ang bakit. Hindi ko sa church, hindi ako nag-iisa. Now, that I know the Lord, naging sensitive na ako sa lahat ng sinasabi ko, sa lahat ng ginagawa ko. Binago ko na lahat ng mga mundong buhay na ginagawa ko. Hindi niya naiinggit sa iba. Walang baka dati sa Sunday. Ngayon, nagsisimba na. Parang hindi na kompleto yung araw ko kapag hindi ako nakapagsimba. Laging may kulang kapag hindi ako nagsisimba. Umiiwas din ako sa dish. Hindi na ako NL addict. Dati walang tulog. Ngayon, 8 hours na ako. Hindi na ako namumukay sa dating mga ginagawa ko. Everything looks brighter and more beautiful, full of hope, now that I found the Lord. I choose to continue my spiritual journey here because it changed my life. Now, I'm happier because my focus has shifted from worldly things to someone new. Gusto ko rin maligtas ako, pati na rin ang family ko. Makahikayat ng mga pwede rin maligtas ang mga gusto kong maligtas. I stuck with this church because it feels real and authentic. And the teaching will speak to me. I feel like I'm growing and learning here. My life verse is Kawikaan 1:7. Aking anak, sakaling mang-akitan ka ng mga kasalanan, huwag kang papayag. Tanggihan mo sila. This verse stuck in my head. Because it says na huwag kang papaakit sa mga kasalanan. Huwag ka nang bumalik sa dating ikaw. Binago ka na kahit ano pa man yan. Tanggihan mo sila. Sa madaling salita, ang buhay ay maraming pagpipilian. But choose wisely. And always remember that God will back. Yun lamang po. Have a great day to you. Yun, nakita po natin kung paano po binago ng Lord ang buhay po ng ating kapatid na si Sister Maria Marcel. Marcel lang pala ang kapatid. Marcel. Yes. Di ba from, sabi nga ni Puso, bago ka sa dit pero nagiinom pala.
kasalit-salit, pero agawa na lang ang ginigibong mga bagay na can't imagine na nagigibo, di ba? Sa arugad kong kuha, kasalit-salit na babae. Pero praise God, dahil po sa kabutihan po ni Lord, yan, binago po si Sister Marzal ng Lord. And sabi nga niya, talagang hindi na siya papadala pa sa kasalanan na ino-offer po ng mundo pong ito. So, nakaganon din po tayo because we already witnessed and experienced the goodness of the Lord. Bakit ka pababalik sa dati mong buhay? Amen? So, ngayon, para po ibalik ang ating po mga ikapo at kaloob, tinatawagan ko po si Sister Debbie Caraballo for the exhortation of tithes and offering. Yan, praise God mga kapatid. Bago po tayo magbigay sa ating Panginoon, basahin ko po sa 2 Corinthians 9:7. Yan, sige po brother. Sabi po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi ko po nga, when we give our tithes and offering to God, dapat hindi tayo napipilitan na magbigay, kundi nagagalak tayong ibigay ang para sa Panginoon. And another verse po sa Bible, sabi po sa Awit 85:12-13, gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Verse 13, ang katarungay mauuna sa kanyang daraanan, kanyang mga yapak magiging bakas na kanilang susundan. So again po, when we give our tithes and offering to God, asahan mong gagawin niyang maunlad ang ating mga buhay at patuloy itong ibabalik ni Lord sa atin higit pa sa ating isipin at hingin. Pati po sa may bigay mo kay Lord. Kahit ilan man yan, kung buong puso mong ibibigay sa Lord, talagang dodoblehin pa yan ng Lord. Kaya mga kapatid, sige po, let's give our tithes and offering to God. Imposible sa ating Diyos, kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya imposible sa ating Diyos. Kaya, yan mga kapatid, tumayo po tayo lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Yan mga imposible sa ating Diyos. Kaya naman mga kapatid, let's extend our right hand sa ating offering. Sige po, extend na pong ating mga kamay sa offering box. Sige po, let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, O God, salamat po Panginoon sa oras at sa hapong ito, Lord God, na nandito kami Panginoon sa iyong paanan, Panginoon, in the mighty name of Jesus, O God. Patuloy, Lord God, na binibigay nga po namin sa iyo, Panginoon, walang halong kabalisaan, Panginoon, ang aming mga tithes and offerings sa iyo, in the mighty name of Jesus, O God. Buksan pang durungawan ng langit, Panginoon, at ibuhos mo sa amin ang masaganang pagpapala mo, Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. At Lord, lahat Panginoon ng nagbigay, Panginoon, lahat, Lord, na nandito, Panginoon, sa paanan mo, O God. Continue to bless us indeed, Panginoon, in the mighty name of Jesus, O God. Patuloy, Lord God, na ikaw siyang nagpo-provide ng lahat, Panginoon, ng pangangailangan namin, Panginoon, in the mighty name of Jesus, O God. Salamat sa masaganang buhay, Panginoon. Salamat, Lord God, sapagkat ang aming mga buhay, Panginoon, ay patatag ng patatag, paunlad ng
magpaunlad at payaman ng payaman, Panginoon, in the mighty name of Jesus, O God. Salamat, Panginoon, sa mga estudyante, O God, na nag-aaral, O God. Continue, Lord God, to give us wisdom, knowledge, understanding, Panginoon. Maging, Lord, sa lahat ng may businesses, Panginoon, in the mighty name of Jesus, O God. Continue, Lord God, to bless us, Panginoon, in the mighty name of Jesus, O God. Patuloy mo kami pagpalaing, Panginoon, at patuloy, Lord God, na ibinibigay po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga hika po, Panginoon, in the mighty name of Jesus, O God. Kaya, Lord, walang ibang maitaas na pupurihan, papasalamatan, Panginoon, sa oras ito, kundi tanging ikaw lamang, O God, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Manatili na po tayo nakatayo at tawagin na po natin ang lingkod na gagamitin ng Panginoon sa oras pang ito, Brother John Victor Billions. Check. Yan, so good afternoon po sa ating lahat. So, kumusta kayo mga kapatid? Mga kapatid ko sa aking pangkakala. So, praise God. Salamat kay Lord dahil sa pribileyo muli na magamit po niya sa pag-share ng kanyang salita. Sa Diyos ang karangalan. So, tayo po ay tumuloy na po sa ating pag-aaral. Before that po, pala mag-pray muna tayo. Na-remind ako ni Holy Spirit. So, let's pray mga kapatid. Sige po, kung paano po kayo manalangin, express yourself to God. Sige po, kung ikaw ay lumuluhod, kung manalangin, lumuhod ka, taas mo yung dalawang kamay, malaya po tayo na patuloy na humarap sa ating Lord. So, let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras po kapag Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na Ikaw ang may alam ng lahat, O God. O Banal na Espiritu, patuloy mo pong ipaalam po sa amin ang iyong makapangyarihang salita. Maging buhay po ito sa amin, O Diyos. Maging patotoo at maging ilaw, Panginoon, sa aming mga buhay. Na siyang Panginoon, magkagapi, Panginoon, kung meron ka man pong nakikitang hindi ka lugod-lugod sa amin, O God. Papasalamat po kami dahil sa iyo, O God. Kami may kalinawan, Panginoon, ng isipan. Kami may kalinawan, Panginoon, ng puso upang tanggapin ng iyong mga binhid o mga salita. At ito'y patuloy na magbubunga, O Diyos. Magbubunga, Panginoon, ng sagana. At patuloy namin na magagamit, O God, habang kami nabubuhay, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo po kaming i-direct, O God, yung mga salita. Patuloy na may sa buhay nga po ito at ilayo sa distraction ng kaaway, O God. Patuloy po namin itinoto ng aming puso at isipan sa iyo lamang, O Diyos, sa oras po ito at malaya ka pong makakilos. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras po ito. Ikaw po ang maitaas at maparangalan sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Salamat kayo. Sige, palakpakan natin ang Diyos nating buhay. Praise God. Sa iyong karangalan at kadakilaan, Panginoon. Dahil siya lamang po may kakaya. Sige po, maupo po tayo. Siyang may likha nga po sa atin. Siyang may kakayanan po. Kung gusto niya nga po niya tayong kunin. Yun agad ang simula ng preaching. Patayan agad. Diba? So, joke lang. So, totoo naman talaga mga kapatid. Di naman natin alam kung kailan talaga tayo kukunin ng Lord. Dahil ang buhay natin ay hiram lamang sa Panginoon. So, napakabuti ng Lord kasi sabi ko nga kanina, every time na ako po'y tatayo po sa pulpit to preach the gospel, walang iba na unang kong sinasabi is magpasalamat talaga sa Lord. Dahil patuloy niya po akong binibigyan ng pribileyo para magamit po niya. Alam niyo po kanina mga kapatid, first service, di ba first Sunday of the month? Sobrang kong namamangha sa Lord kasi talagang palaki ng palaki at padami ng padami ng simbahan. Alam niyo po, na-mention nga po kanina ni Pastor na ano ba, kailangan na ba natin na magkaroon ng sanctuary place na kung saan yung pamalawakan na mapagdadausan ng service. At ito po bang building na to ay maaaring na lang po pang sa SOL na lang or sa mga trainings. So sabi nga kanina ni Brother Kevin, papikitin daw kayo. Pero hindi yun gagawin natin mga kapatid. Nang ako po kanina habang nagme-meditate, kasi nagsisik din talaga ako ng message ni Lord. Ano ba yung kailangan ng church? Ano ba yung nais mong ibigay po sa amin?
pinakita niya po talaga sa akin yung kalaguan na ginagawa niya sa simbahan. When we say church or simbahan, hindi po to yung building Pag sinabing simbahan, ito po yung mga banal o yung mga tao na nasa church building. Okay po, yun yung church. Iba yung church building sa church. Tayo po yung tinutukoy. Sinabing church, mga mananampalataya ng Diyos. Mga anak ng Panginoon. Mga tunay na liwanag at siyang magiging daan upang ang katotohanan po ay maipahayag. Alam niyo po ba mga kapatid na lahat tayo ay pinili at tinawag ng Diyos? Sabi po niya yan sa Efeso chapter 2. Tayo po'y pinili, tayo po'y binigyan po ng pribilehiyo para po maipahayag ang kanyang kabutihan ng katotohanan ng Panginoon. Kaya katulad ng patotoo ng ating kapatid kanina, napakabuti ng Diyos. From ganito ako dati, diba? Parang sabi nga, dati babaero ko, ganun ngayon. Tapos ngayon, marami pa rin akong babae, di man. Marami na akong nasishare ng salita ng Diyos. Parang ganun mga kapatid, di ba? Example lang yung vlog ito. Example lang yung mga kapatid. Yan, di ba? Kasi napakabuti ng Lord. Alam niyo po, mga kapatid, kung di lang po natin nakikita ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, tingnan mo mga kapatid. Yan ang magbibigay sa'yo ng lakas ng loob. Hindi lang basta motivation kasi ang motivation minsan nagfe-fade. Yung tipo po bagang meron kang fire to serve Him, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Alam niyo po, ang church, napakatindi ng design ng Lord sa church po natin. Pangmalakihan po talaga. I remember po, nung nag-start pa lang po talaga yung simbahan. Kita ko po ako din personally as a leader din po ng church. Tagal na ako since 1988, di ba? Dito, 2000, I believe, 17 ba? Or 18? 18. Na nakakilala ko sa Lord at naging DJ ako sa simbahan. Kita ko po yung struggle din po talaga ng mga manggagawa po ng simbahan. Talagang marami po silang pinagdadaanan. Sa oras, meron nga pong panahon na ako pa isa sa mga pabigat ng simbahan. Yan. Alam niyo po ba yung kapag sinesagrupan? Kasi sila dito yung nakaka-experience na tinataguan nila ang nagtuturo ng salita ng Diyos. Yan. Ito, si Sister Hilda na pati. Yan, naka-experience ko po yan. Tinaguan na ako at dati nagtago rin ako. Yan. Ganyan talaga mga kapatid. Yung mga ganun po talaga. At yung panahon po ko yun, nakita ko po yung katyagaan, especially sa pangunguna din po ng ating pastor, salamat sa Panginoon sa buhay niya. Dahil po kung hindi siya nagpatuloy din sa mga pastors din po natin, wala din po tayo. Alam niyo po sa pagme-meditate ng salita ng Diyos, dapat maging consistent po tayo. Dahil doon po natin makikita ang paglago ng ating buhay. Kaya ang simbahan na to, nag-stick lang po doon sa vision na meron ng Lord. Ang simbahan po ito mga kapatid, gustong sabihin sa atin ng Panginoon, hindi lang po tayo nakadesign para po maging isang taga-simba lang, taga-upo lang mga kapatid. Tagapakinig lang. Gusto ng Lord na maging ilaw at asin po tayo. Gusto ng Panginoon, dinisign po tayo para po ipahayag ang kanyang mga salita. So question, are you here just using God po? Ginagamit mo lang ba ang Lord para matupad ang mga pangarap mo? O nagpapagamit ka sa Panginoon para matupad ang pangarap ng Diyos? Mga kapatid, malaki ang kayang gawin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Lalong-lalo na po mga kapatid, napakahalaga ng pakikipagrelasyon natin sa Lord. Yung relationship na meron tayo, dyan ang marirepresent mo kapatid upang po ikaw ay maging ilaw at asin. Opo, bata ka man, matanda ka man, nasa edad ka na talagang middle age, matindi ang pagkakagamit sa atin ng Panginoon, kapatid. Kaya huwag po tayong mawalan ng hope, maging consistent lamang po tayo. Amen po? Kaya po, yung revelation, this week talaga po mga kapatid, ang revelation sa akin ng Lord kung paano po tayo mag-enter sa Kanyang presence. Amen po? But before that mga kapatid, tanong, meron ka bang relationship sa Lord? Meron ka bang relasyon sa Kanya?
Ano ka na ba? Ano ba sa tingin mo ang meron ka sa Lord? Mga kapatid, napakahalaga ng pakikipagrelasyon. Sabihin nga po natin, pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Amen. Bakit po? Bakit napakahalaga nito? Kasi po, doon mo mas nakikilala ang Lord. Doon mas nagiging malinaw sa'yo na kahit mga sikreto ng kaharian ng Panginoon, pinapaalam sa'yo ng banal na Espiritu. Alam niyo ba, sabi nga ni Dr. Miles Monroe, the greatest partner in life or mentor in life is the Holy Spirit. The secrets of heaven po, ipapaalam yan ng Diyos sa'yo. Ang buhay mo, ang pagkakagamit sa buhay mo ay ipapaalam ng Diyos sa'yo. Ang regalo ng Diyos na meron ka ay magiging kagamit-gamit po. Ano ba ang mga pangako ng Lord sa salita niya na pinanghawakan mo? Alalahanin mo, kapatid. Yun, isa sa mga kailangan mong panghawakan. Kasi ang salita ng Diyos buhay. Naniniwala po ba tayo? Amen. Buhay ang salita ng Diyos. At buhay ang Diyos, mga kapatid. At totoo, kapag sinabi ng salita ng Diyos, panampalatayanan mo ito'y mangyayari. Amen po. Kaya napakabuti ng Lord. Napakahalaga ng meron po tayong relationship sa Kanya. Pag meron ka pong relationship sa Lord, talagang yung nakadikit ka halos. Dapat meron kang connection sa Kanya, marunong kang makipag-communicate sa Kanya. Amen po? Kasi napakahalaga po nun. Alam niyo po, habang nagde-devotion ako this week, kilala niyo po ba si John na pinahayagan ni Lord ng pahayag? Napakatindi ng pagkakagamit sa Kanya. At nung ang Panginoon, nang ang Diyos natin ang mga Panginoon sa lahat ay nagpakita kay John, talagang siya nakita niya, sobrang liwanag ng Diyos. At meron pa nga po, I believe, 24 na nakaputi sa tabi niya ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, kung ako lang yung sa sitwasyon ni John, parang matatakot ako. Hindi ko kaya. Pakitaan ka pa naman ng mga nilalang nakakaiba. Sino nagde-devotion dito, di mga religiong iba ata. Alam niyo, may mga mata sa harap, sa likod, may 6 na pakpak. Imagine yung kapangyarihan ng Diyos ng kaharian ng Lord. Alam niyo po, mga kapatid, nung ang Lord, in-encounter niya po, or na-encounter ni John si God, or si Lord po, mga kapatid, talaga po nakapasok siya sa kaharian, or sa kingdom of God, sa presensya ng Diyos. At doon niya po, or doon ipinakita ng Diyos Ama, ang mga pahayag sa darating na panahon po, mga kapatid. Di pa man po natin natatapos ang pahayag, pero po, mga kapatid, dito ipapakita na sa atin ng Panginoon na dati po siya ay Savior, sa muling pagparita po, or pagparito niya po, isa na po siya sa hahatol sa mga taong nanatiling nagpakasama or natili sa kasalanan. Kaya ayaw ng Diyos na tayo po ay nananatili sa ating mga pagkakasala. Amen po. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang Lord ayaw po niya ng taong balot na balot ng kasalanan. Ayaw niya yung nakikipag-engage siya sa kasalanan. Kaya ang pagpasok sa presensya ng Lord ay yung kahit katiting na kasalanan, halos dapat hindi sa atin nakikita. Naging karapat-dapat si John, mga kapatid. At willing siya na makita ang kapangyarihan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang kaharian. Imagine, mga kapatid, ganon. Imagine, ang Lord nagpakita sa iyo. Sa panalangin mo, Lord, gusto ko magpakita ka nung nakita mo, natakot ka. Oh. Di ba, mga kapatid? Oh, baka di ready? Ready ba ang lahat na makita ang Lord? Oh, di ba, mga kapatid? Minsan may mga doubt din talaga. Pero alam niyo po, huwag tayong matakot pag nais ng Lord na puspusin tayo niya. Maging willing po tayo kasi gusto ng Lord lahat tayo makapasok sa presensya niya. At kapag ikaw po o tayo po ay nasa presensya ng Lord, para ka pong lumilipad, para ka pong lumulutan sa mapayapang lugar. Imagine, ganyan po ang nasa presensya ng Lord. Hindi ka apektado sa nangyayari sa mundo. Hindi mo po
i-mention pa ang mga negatibong sinasabi ng kaaway sa iyo. Yun yung nangyari sa simbahan na to. Amen po ba? Dahil nanatili tayo sa presensya ng Panginoon at yung pananatili natin po ngayon ay magiging bunga din upang ang ibang tao po ay maging katulad din natin nananatili sa presensya ng Panginoon. Di man po nila nauunawaan pag ipapaunawa ng Diyos sa kanila dahil ikaw ang gagamitin ng Lord. Sabi ng Panginoon, buksan na po natin, Brother Kevin, sa Matthew 28, I believe, mga kapatid. Yung greatest commandment po. Ito po yung sabi sa atin ng Panginoon, na kahit saan man po tayo maparoon, kasama po natin ang Lord. Sabi dito, lumapit sa Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat. Hindi lang sinabing tayo lang ha, ang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Ano man ang bansa yung Pilipinas, Spain, US, UAE, lahat ng bansa mga kapatid. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Next po, turuan ninyo sila. Ito yung dapat natin gawin, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan natin, ako'y laging kasama ninyo, sabi ng Lord, hanggang sa katapusan ng panahon. At tuloy ng ating devotion ng Panginoon, siya ang simula at ang wakas. Kaya wag po tayong mangamba dahil ang Lord kasama mo araw-araw. Hindi natin kailangan mag-worry sa mga pangangailangan natin sa buhay. Amen? Hindi mo kailangan mag-worry na minsan nahuhuli ka na sa school dahil wala kang mga kagamitan. Amen? Kasi alam mo, bibilihan ka ng Lord ng laptop. Yan. Sana all. Kaya nagpapasalamat din ako sa Lord. Patotoo ko rin dahil binigyan na ako ng new laptop. Salamat sa Lord. At nagpapasalamat din po dapat talaga tayo sa Lord. Dahil sa pagsunod natin sa kanyang mga kapatid, kahit walang mga pagpapala, alam niyo po, blessing pa rin kahit may mga pagsubok na nangyayari sa atin dahil may tinuturo ang Diyos. Amen po. So are you using God or are we using God para matupad yung mga pangarap natin or nagpapagamit tayo sa Lord para matupad ang pangarap ng Panginoon? Amen po, dapat po tayo po ay nagiging ilaw at asin ng sanlibutan mga kapatid. Amen? Kaya ang John, ang brother John, patid ni Jesus na kung saan po siya'y naka-enter sa presensya ng Diyos. Dahil meron siyang una, willingness. Amen po? Pangalawa, wala siyang doubt. Wala siyang pagdududa. Amen po? Di siya natatakot mga kapatid. Dahil meron siyang ganon, makapasok siya sa presensya ng Panginoon. Maski mga mahihimala, amen, mga di natin kayang unawain, ipinapaunawa sa atin. Ipinapaunawa ng Diyos. Amen, kaya kung meron tayong hindi naunawaan sa ating buhay, consult natin ang Banal na Espiritu. Ipapaunawa yun sa atin. Amen? Minsan yung mga pinapaalala ng Lord, yung mga talagang nabasa mo sa kanyang mga salita, ipapaalala yun sa iyo ng Panginoon. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great. You will be a blessing. Amen po. If you are willing and obedient to the Lord po, obedience to the Lord, you shall partake the best of the land. Amen? If we fully trust in the Lord, mga kapatid, patuloy niya pong i-straight ang path po natin. Huwag po tayo mga kapatid mangamba sa buhay. Dahil alam po natin ang Lord, kagapay natin, mga kapatid. Amen po. Yun yung pagpasok ng John, ng brother John, ng ating kapatid, na kung saan po nakapasok siya sa presensya ng ating Panginoon. And as a church po mga kapatid, dapat ganun din po tayo. Tayo po yung nakakapasok. Alam natin kung paano, tawag ako sa term, yung i-penetrate. Makapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. Makapasok tayo sa kanyang presensya. Amen. Kaya nga po yung awitin kanina mga kapatid, sana yun yung awitin mamaya. Maghari ka. O Diyos at mapakailanman. Yun.
Kasi napakaganda talaga na kung saan po if ina-adore po natin ang Lord sa ating buhay, napakahalaga yun. Napiplease po natin siya. And paano po natin napiplease ang Lord? Kapag may faith po tayo sa Kanya. So dapat po, kapag mag-enter po tayo, mga kapatid, sa ngalan ng Lord, and before mo na po yan, nais mo nang ipakita sa atin ng Lord, kung tayo po ay nagde-devotion, alam niyo po ba yung mga tinukoy sa pahayag ng mga churches? Yan. Yung mga pagkakaiba ng mga churches. Ilan ba tong churches? I believe 7. Yan, 7. Yan. Ito talaga yung message ng Lord para po sa atin mga kapatid. Bilang simbahan, tingnan natin kung ano yung meron dito. Mag-reflect po tayo mga kapatid. So yung unang simbahan, papakalala lang ng Lord. Revelation to ni Lord kay John na isulat po niya sa simbahan or mensahe para sa mga iglesia sa Efeso. Yan. Yan po. Yung pangalawa naman po, ang mensahe para sa iglesia sa Smyrna. Yung una Efeso, pangalawa yung Smyrna. Pangatlo naman po yung Pergamo. Yan. Yan. Yung pangatlo naman po, tama, Thyatira. Yan. At yung panglima, Sardis. Yan. At yung pang-anim, Philadelphia. At yung pang-pito, Laodicea. Yan. So, I believe, isa-isain din po yan ni Brother Kevin. So, tutukuyin ko lang po mga kapatid kung ano yung meron sa mga churches na to. And let's reflect, mga kapatid. I believe this is the message of the Lord. Tingnan natin kung ano yung meron sa mga churches na to. So sa Efeso mga kapatid, sobrang tindi ng paggagamit sa kanila ng Panginoon. But sinabi sa verse 4, yan. Pwede pa kabuksan brother, sundan na lang. Sa verse 4 po, ito yung sa church ng Efeso. Ito yung nakita ng Lord sa kanila. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa inyo. Yan. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Verse 5. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa at gawin mo muli ang mga ginagawa mo noong una. So dito tinutukoy na kung paano yung unang pagmamahal natin noon sa Lord, dapat ganun din dapat hanggang ngayon. Hindi yung habang tumatagal ka, mas lumalamig ka. Amen? Dapat kung ano yung pagkakilala mo nung una sa Lord, dun din dapat yung pagkakilala mo sa Lord. Palaging bago. Amen? Kasi mga kapatid, ang pakikipagrelasyon natin sa Lord, katulad na nung na-mention kanina, yung pakikipagrelasyon natin sa Lord, dapat meron tayong consistent or constant na pakikipag-communication sa Lord, connection. At minsan mga kapatid, dumadating sa punto na sa sobrang babad ka na nga sa pag-aaral naman ng salita, minsan napapamilyar ka na, ay alam ko na yan, ay kita ko na yan. Diba mga kapatid? Tayo, yung tao pati, pag sinusumpong ng pride, talagang nagmamataas. Amen? Pero mga kapatid, ang Lord, sabi dito sa church ng Efeso, alalahanin mo yung kalagayan mo dati. Paano tayo nagsimula noon? Kanina, pinaremind sa atin ng Lord. Ang church, wala. Ako personally, mga kapatid, kita ko yung pagbababoy ko kalakay pastoral. Talagang maski yung mga beatbox doon, di ba, pastoral yun, kinuha ko kasi sa amin na kami gumawa nun, di ba po, pastora? Iniiwan talaga namin sila, halos isa na lang natitira. Amen, but I believe mga kapatid, ang Lord, siya po ang nag-orchestrate ng lahat. Hindi niya po hahayaan na nung ikaw po ay nataniman, nung ikaw po ay nakarinig ng salita ng Diyos, wala na yun. Meron at meron pa rin po nangyayari sa itinanim ng Diyos sa buhay mo. Kaya may mga bumabalik. Katulad ng prodigal son, di ba? Ang Lord, kapag bumalik ka, nagsisi ka, hindi ka naman ipagtatapo yan eh. Di ba? Mas lalo ka pa po niyang ini-aim. Hinahagkan po mga kapatid na kung saan po
sa buhay, tanggap pa rin tayo ng Diyos. Hindi dahil sa ating mga kasalanan, kundi dahil ang Panginoon Jesus ay namatay para sa atin. Kaya kung paano tayong nakakilala sa Lord, kung paano yung totoong ikaw noon nung nakakilala ka sa Lord, hanggang ngayon maging totoo ka rin sa salita ng Diyos sa pagharap natin sa Lord. Huwag mong baguhin ang sistema sa pagkakilala mo sa Panginoon. Be consistent mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Be consistent sa pananalangin sa pagkakaroon ng communication sa Lord. Huwag mong baguhin ang sistema. Huwag mong ayawan yung gusto mong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Kasi yun yung dapat mong gawin at dun ka pagtatagumpayin ng Diyos. Amen? Kasi ayaw ng Lord na mapahamang ka. Yung pag-ibig mo dati noon, di na totoo. Pakonsult tayo sa Lord, search my heart, sabi nga ni David. Amen? Siyasatin mo ako, Panginoon. At ang pagpapasiyasat na ito, mga kapatid, para bang mas ikaloob-looban ng buhay mo, ipine-present mo po sa Lord. Pine-present mo po sa Lord. Maski mga lungs mo, Lord. Oh. Hindi ganun mo ako. Yung mga inay mo sa buhay. Yun yung tinutukoy ng Lord. yung esophagus. Lahat ng yun, pine-present mo sa Lord. Hindi ganun, mga kapatid. Lahat. Ayun ang Lord, mga kapatid. Yung, alam niyo po, kapag po tayo makakipag-communicate sa Lord, gusto lamang ng Lord, maging totoo ka. Pag may pagsubok ka, marap ka sa Lord, hindi yung ayaw ko na Lord. Parehas lang naman kaya. Pagsubok sa pagsubok, ayaw ko na. O, di ba? Minsan ganyan yung response, hindi yung, Lord, ano po yung dapat kong gawin? Seeking. I-answer. Seeking. Kung ano yung dapat kong gawin, what to do, paano gawin. Yun yung nagpapasiyasat tayo sa Lord. Kasi ayaw ng Lord na maging peke ka sa harap niya. Sabi nga ni Lord, maging authentic tayo. Sabi niya nga maging authentic. Maging authentic. Yan, maging totoo tayo, mga kapatid. Kaya yun, imaginin mo, at balikan natin, paano ka nang tumanggap sa Panginoon? Gaano mo siya po gaano mo po siya naman dinisar? Hanggang ngayon, parang ka bang bata na, ay, ang saya. Noon, talaga, di ba parang kang bata na, habol-habol ka sa salita ng Diyos, lahat ng service, ina-attendan mo, di ba? Sinong naka-experience niya? Ako noon, dati ganyan talaga ako eh. Ayaw kong mag-absent ako. Di ba, mga kapatid? Ganon, maging totoo po tayo sa harap ng Lord. Amen. O, doon naman sa Smyrna, sa verse, ano naman tayo, brother? Simula muna tayo ng verse 9. O, yung kanina, yung pag-ibig niya noon sa Efeso, di na niya nagagawa ngayon. Kaya dapat maging consistent talaga tayo. So sa verse 9, sabi naman sa mensahe sa mga iglesia sa Smyrna, alam kong mahirap ka. Yan. Ngunit ang totoo'y mayaman ka. Amen. Mayaman po tayo. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Hudyo. O may mga nagpo-persecute, may mga taong against sila sa iyong faith sa Lord. O ngunit, ang totoo, sila ay mga kampon ni Satanas. Amen po. So, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ipapabilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona na buhay. O ito naman, sa mensahe naman sa Smyrna, yung mga persecutors, may mga nagpo-persecute sa kanila. Yun yung tinutukoy dito, mga kapatid. O sa church, sino po sa atin naka-experience na po dito, maski yung mga damit po niya, pinagbabagat na or tinatapon na ng kanilang mga parents noon. Halos mabasa-basa na. Ako na-experience ko po yan. Sinabi pa nga noon ni Papa, kwento ko lang mga kapatid, sinabi pa nga noon ng aking father, na wala na po siya ngayon, namatay na, na huwag ka nga din sumama kasi mga demonyo ngayon yan. Totoo po to. Diba? At ako po'y umiyak sa harap niya at lumuhod. Bakit ganun ka magsalita? Meron naman siyang pagtitiwala or pananampalataya sa Lord, pero bakit ganun? At nagpatuloy lang po ako kahit minsan na-persecute, minsan maaaring yung mga friends ko noon na
nasa-separate na ako sa kanila. May mga sometimes talagang ganyan mga kapatid, napapersecute tayo. Minsan, pinapa-experience sa atin na, lonely ka na, ganan. Hindi ka na, wala ka nang kasama. Di ba mga kapatid, ganon. Na, ipapa-experience talaga sa atin na may mga husay talaga. Di ba? Katulad na lamang nung, ngayon, yung viral ba yun? Si Charlie Kirk. Di ba? Grabe. Yung persecution na natanggap niya. Halos in-assassinate siya. At last na sinabi nga po niya na ano ko po yung naalala ko sa isang na ang kailangan lang, English at Tagalogin ko na lang ang kailangan na lang isang tao ay ang Panginoong Jesus. Yun lang ang kasimple, ganun lang. Yung isa sa mga sinabi talaga niya, last word niya. Kaya napakahalaga po na meron po tayong relasyon sa ating Panginoon kahit may mga persecutors. Hanggang kamatayan, katulad nga po nito. Amen? Sabi nga ni Apostle Paul, to live for Christ, to die is gain. Diba? Kasi kahit may mga persecutors, magsasabi, banal ka, makalagpas ka sa langit, hallelujah. May mga ganyan. Diba? Huwag mong hindahin. Focus sa Lord. Sabi nga ito, unang iyong puso at iyong isipan sa Panginoon. Sabi ng Hebrews 12, to fix your eyes in Jesus. Amen? The author, the finisher po ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, hanggang dulo, kasama mo ang Lord. Ikaw mangamba. Amen po. Huwag po tayong mag-worry. Yun naman yung mensahe sa Smyrna. Sa Pergamo naman po, sa verse 14 po tayo, brother. Ito naman po yung nakita ng Diyos sa church ng Pergamo. Niya. Sabi dito, subalit, may ilang bagay na ayaw ko sa inyo. Ano po yun? May tutuldok pa. Ibig sabihin, madami. May ilan sa inyo, ay hindi yan madami. Basta may mga, ito yung tinutukoy na nakikita sa Pergamo Church. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam. Ito. Tama po ba ako? Ito'y Diyos-Diyosan? Si Balaam? Na nagtuturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala, kaya't kumain sila ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. Yan. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Masimpleng sabi po, pagsunod, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito po yung ayaw ng Lord. Diyos-Diyosan na gawa sa kahoy, sa bato, wala namang materyales na wala namang buhay. Ang Diyos natin ay hindi patay, buhay siya. Di man natin siya nakikita, pero kayang maghimala ng Lord sa buhay mo. Hindi man natin siya nakikita kapag nanalangin at may hiningi ka, tuto pa rin yun ng Diyos. Amen. Kalooban ng Lord na tayo po ipagpalain niya dahil binigyan niya po tayo ng kalakasan at kakayanan upang po tayo ay magsiyaman. Upang po tayo ay maging ilaw at tasin ng sanlibutan. Mas understand at tanggapin po natin yan sa ating buhay. Ayaw ng Lord na sumasamba tayo sa wala lang. Walang kabuluhan. Doon ka nga nagmula, pero anong kinalaman nun? Bakit mo sinasamba yung hindi naman dapat sinasamba? Ang Diyos lamang ang sambahin po natin. Amen? Kaya ayaw po, galit na galit ng Lord, ang Lord sa ganito po. Yung church na gano'n, hi. Sabi mo, hi. Praise God. Totoo ang Diyos, mga kapatid. Totoo siya. Buhay siya. Amen? Ngayon ang Lord, mga kapatid, na magpakapeke tayo. Sino naman yung taong gusto or ayaw sa katotohanan? Sino yung gano'n? O, di ba? O pag nga tayo nasa school, di ba? Mga nag-aaral dito noon at ngayon. Di ba pag nag-aaral tayo, gusto natin, siyasat talaga yung tinuturo sa atin. Ayaw natin yung mapaharabol tayo or mapege tayo, di ba? Lahat ng tao gusto ng katotohanan. Abnormal yung taong gusto ng kapikian. O, di ba? Lahat tayo nagsisik ng truth. And the truth will set you free. Amen. Napakabuti ng Diyos. Yun, yung katotohanan. O dito naman sa iglesia, mensahe naman po para sa iglesia ng Tiatira. Verse 20 naman tayo, brother. Yan.
Kanina, yung pag-ibig mo sa Lord noon, nawala na, nag-fade, dapat maging totoo pa rin. Yung pangalawa is patungkol naman sa pag-persecute. Ito naman yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ito namang Tiyatira, sa verse 20 po tayo, sabi dito, ngunit, ito ang ayaw ko sa inyo. Yan. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapi at kumain ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Ito naman, kanina, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito naman, nagiging tukso ka. Ikaw yung nagiging rason para matokso yung mga tao. Pinapayagan natin ngaya ang sarili natin ng simbahan or ang church po na makipag-engage po sa hindi makatotohanan. Alam niyo po yung karunungan ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos po kapag ito po inalaman po natin, napakabuti ng Lord. Talaga pong maski tawag nito, sabi nga, ang salita ng Diyos ay parang magkabilang talim na espada, nakakapag-penetrate sa puso. Ano po yun? Metaphoric state na kung saan po, pag sinabing tatagos sa iyong puso, salita ng Diyos yun, na talagang babaon. Lalampas pa niyan, tama yung tatatak, talagang hindi lang na mensahe sa'yo, hindi lang siya narinig mo, kundi naiisa sa buhay mo at nakakapagpabago sa buhay mo. Yun yung salita ng Diyos. Diba? Kasi alam niyo, ang pagbababad sa salita ng Diyos, hindi lang yung ganito lang. Dapat gustuhin mo. Intentionally gawin mo yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya maraming napaparabol. Diba ang Jesus Christ, gumagamit ng mga parabolic statement na kung saan po para mas maunawaan ng mga taong willing na mag-seek sa Kanya. Or hindi maunawaan, kumbaga yung gustong yun, umunawa or mag-seek na kung saan yung gustong mapakinggan ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos po, mga kapatid, marami siyang tinutukoy, pero isa lang po. Ay, marami siyang kinukuhang tawag nito, illustration, pero isa lang tinutukoy. Ang Panginoong Jesus. Amen po? Imagine niyo po, kung sa mga parable, example na lang dyan mga kapatid, mga parable na yung isang pinagkatiwalaan ng tawag nito, ubasan. O diba? Meron doon yung anak pinatay, yung mga alipin pinapunta ng may-ari, pinatay ng mga katiwala. Nung mga alipin, pinatay na, pinadala naman niya yung anak niya. Parabolic po yun, na kung saan po yung anak na tinutukoy doon si Jesus. Yung mga alipin po, yung mga katiwala, yun yung mga taong nagpapatay or pinatay si Jesus Christ. Yan, mga kapatid. At yun talaga. Na kung saan po parabolic word na kung saan po mga kapatid, kailangan natin unawain. Sabi nga, maging willing lang po tayo, maging consistent po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan, yun po. Huwag po tayong maging daan upang matokso ang iba. Yun po yung mensahe sa Tiyatira po na church. At sa Sardis naman, malapit na tayo mga kapatid. Okay, Sardis. Sa Sardis naman po sa verse 2. Yan. I-remind po tayo ngayon ng Lord. Kaya gumising ka. Sabihin mo nga po, gumising ka. Huwag kang matulog. Sabihin mo nga sa katabi mo. Huwag ka natutulog na oh. Ay, kanina ba alauna pala? Kasi pag alauna, talaga natutulog eh. Tuntok na tuntok. Oh. Sabi dyan, gumising ka. Bakit daw po kailangan gumising? Palakasin mo ang nananabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Amen? Sapagkat nakita ko hindi ganap sa paningin ng ating Diyos ang mga nagagawa mo. May nagagawa naman. It's either paglilingkod, pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero patay pala, spiritually. Yun yung worst. Kasi, alam niyo po, imagine niyo po, itong Sardis kakaiba eh. Yung iba, pwedeng makita ng tao at mapagsabihan ka. Bilang kapwa mo mananampalataya, ito, pang sa loobing sikreto. Matindi.
Kaya ikaw ang nakakasiyasat nito, kapatid. Although, napaka-consistent natin sa salita ng Diyos, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pero binabasa mo lang siya. Kasi sinabi lang ng church. Kasi brother, kasi sa church na to, meron tayong process. Nagpapacheck ng devotion. Discipleship making, meron po tayo dito. At isa sa mga requirements is check yung devotion. Para ma-check yung devotion, basahin ko na lang at sulatin ko. Ganun lang. Yan, nakikita na ng Lord kung totoo ba tayo. Alam niyo po mga kapatid, ayaw ng Lord na mamatay ka, na ikaw lang nakakaalam. Oo, si Brother Kevin, nagasa ng lahat. Di ba wala naman magang namatay na walang bawang nagpuntahan. Ganyan lang din naman kay mga kapatid. Di, totoo, wala namang tao, solo lang siya. Hindi siya naglibing ng sarili niya. Di ba? Kasi gusto ng Lord, mga kapatid, may maglilibing sa'yo. Di joke lang. Huwag ka po dapat namamatay na kung saan po, yung may kinamatay mo spiritually, ikaw lang yung nakaalam. Dapat mo alam ng Diyos. Alam nga ng Diyos, dapat ipinapahayag mo sa Kanya. Inaamin mo na. Kasi sabi nga po dito, palakasin mo ang nalalibi pa sa iyo upang hindi ka tuluyang mamatay. Malapit na po kasing mamatay. Tuluyang mamatay para po hindi daw. At sabi po dito, sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng Diyos, paningin ng aking Diyos ang mga gawa mo. Malapit na mapapawala na. Kung baga sa apoy, malapit na siyang mawalan ng init, mawalan ng apoy. O anong ginagawa para mas lumagab lang? Dagdagan ng gato, ano pa? Paypayan, di ba mga kapatid? Kung baga nga sabi sa termino ka ng taga-bato, kapag agkugan ka rin, putangan mong gaso, may karabayan sa maray, di ba? Kasi yung oil is si Lord. Yan. Yun yung sabi ng Lord ngayon. Kapag naka-enter ka sa presence ni Lord, lalagablab ka talaga. Amen mga kapatid. Yun yung nais na ipaunawa sa atin ng Lord. O next church naman po, iglesia sa mensahe para sa iglesia ng Philadelphia. Ito, maganda ito mga kapatid. Siguro nasusubaybayan ng mga nagde-devotion ha. O, dito po, Philadelphia. Ano naman yung nakita sa Philadelphia? Verse 8 tayo, brother. Verse 8. So, sabi sa mensahe naman po sa Philadelphia, diyan tayo sa diyan. Diyan na lang sa may tundok. Alam ko, kaunti. Yan, sige. Ay? Hindi, sige. Diretso tayo. Diretso tayo. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan. Ngunit sinusunod mo ang aking salita. At nagiging tapat ka sa akin. Kaya binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Yan. Yun yung church ng Philadelphia. Kunti yung kakayahan niya na mag-share ng salita ng Diyos. Kunti yung kaalaman niya sa salita ng Diyos. Kunti yung kakayahan niya para i-present niya ang sarili niya sa Lord. Kunti yung kakayahan niya para mag-take ng process ng training. Kunti yung kakayahan niya upang po i-share sa kanyang mga magulang yung salita ng Diyos. Kunti yung kakayahan niya po upang po maging blessing at makatulong siya sa iba. Kunting kakayahan niya po yung tipong po minsan nahihiya ka pero tinatapangan mo. Kunting kakayanan na kahit may mga pagsubok mga kapatid talagang nagpupursige pa rin. Kunting kakayanan pero yung pagsunod sa Lord nandun. Ang kunting kakayahan mo mga kapatid, malaki sa Lord yan. Amen? Ang kunting kakayahan po, dyan nagsisimula ang malaking kakayahan. Kaya wag mo pong babaliwalain ang kaya mo. Dahil ang Lord ang gagawa para sa iyo. Yun yung sa Philadelphia. Amen po, mga kapatid. Kaya mo. Sabihin mo nga, kaya ko. Kaya ko! Alam mo, mga pakalan ng kaaway, wala yan sa akin. Dahil kaya ko, may Diyos ako. Kaya ko! Kasi i-declare natin mga kapatid, hindi ka naiiwan. Hindi ka nawawalan. Pinagdadaanan mo lang yan kasi piniprepare ng Lord yung malaking gantimpala niya para sa iyo. Manda ka. Kasi pagpapalain tayo ng Lord sabay-sabay. Walang maiiwan, lahat tayo palago ng palago, patagad ng
hindi nawawala. Habang tumatagal, lumalaki, hindi kumukonti. Habang tumatagal, palago ng palago, hindi paunti ng paunti. Mga kapatid ko, hindi nawawalan or paubos ng paubos. Tayo po ay palago ng palago, payaman ng payaman. Yun yung nais ng Lord. Amen? O gusto niyo pa bang makita yung church ng Laodicea? Kasi negative na naman to. Tapos na yun eh, di ba brother? Encouragement na, okay na yun. Hindi, tingnan pa rin natin. O sa Laodicea naman, o nakikita na natin, na-identify na natin, malapit na tayo. Sorry po, overtime. O sa verse 16 tayo. Ito naman yung tinutukoy sa church ng Laodicea. Yung ikapito na putong church. O di ba nakikita natin kung ano talaga yung dapat na maging tayo mga kapatid sa harap ng Lord. Sabi dito sa 16, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, alam niyo yung maligamgam, hindi siya mainit, hindi siya malamig, maligamgam siya. No, warm. Yan, warm. Ikaw na kaya dito ba? Joke lang natin. Joke lang po yun. Di maligamgam, hindi mainit, hindi malamig. Ano yung gagawin pag maligamgam? Isusuka kita. May tandang padamdam pa. Yak! Yan, sabi nga, yak! Ew! Nililostap pa! Sabi nga ni Kuwa, nakikita ko yung isang vlogger, blah! Ganyan daw. Isasuka ka niya. Sabi sa verse 17, sinasabi mo ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kabag-habag, dukha, bulag, at hubad. Grabe yung pride eh. Niloloko lang niya yung sarili niya, ang Diyos at ang mga tao. Mayaman ako. Ganito ako. Amen po mga kapatid. Akala niya, successful na siya sa buhay, nakamtan niya na lahat. Pero mga kapatid, sabi nga po dito, isusuka kita kasi hindi totoo yung mga sinasabi mo. Dapat huwag po tayong maging... Ito yung isa sa pinakaayaw ng Lord, yung maging sinungaling tayo. Kasi sa pagsisinungaling, di ba, Sister Camille, may namamatay. Nung preaching niya kasi naalala ko, si Ananias, tama ba? Si Safira. Niloko nila si Lord. Di ba? Dahil sa pera. Dapat kasi may tradisyonal na yung mga kayamanan ipinagbibili at ibinibigay sa church para po mapatayo yung simbahan ng Lord. Kumupit ba sila? Tama ba ako? At hindi nila sinabi yung totoo na kinuha nila at nagamit yung pera. Yun pala po mga kapatid, niloko nila. Saan na ngaya yung mga pinamili nyo? Wala ngaya. Nagastos ngayon, nagamit sa iba. O niloko or nagsinungaling sila, namatay sila. Yung isa kinain ng lupa, yung isa namatay na lang. Mga kapatid, sa pagsisinungaling, may kamatayan. Di ba ito? Di, totoo. Totoo talaga. Mamamatay kayo spiritually at forever na talaga. Kasi po, kasalanan po ang magsinungaling. Mga kapatid, yun yung mensahe ng Lord sa atin. I believe gusto ng Lord na magpalago tayo ng palago. Magpasiyasat po tayo ng ating mga buhay sa Panginoon. Hindi ang Lord tapos sa buhay mo. Habang nabubuhay ka pa po, meron pa pong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag po natin hayaan po na hadlangan natin yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Yung limitation po natin, yung kakayanan po natin, hanggang dun lang yun. I-allow mo si Lord para maski yung limitation mo, ma-break. Kasi kaya pa ng Lord na may gawin siya sa buhay mo. Marami pa. Ako, personally mga kapatid, I want to share my experience about po sa paglilingkod sa Lord. Kasi po mga kapatid, ang pastor po natin, Pastor Arten, binigyan niya po kami ng task, I believe galing po sa Lord, na mag-outreach sa Ligas. Ligas pinatuloy, in Jesus' name. Ligaw. Pero nag-start kami sa Pulanggi. Grabe mga kapatid, last time, kasi nag-open kami ng cell group sa Sangay ba yun? Lanagay Pulanggi. Pasok naman kami doon. Tapos noon, Paligaspi na naman kasi doon yung mga sinesel grupan. Kahit minsan mga kapatid, tama yung sinasabi nila, na-experience ko na din yung mga nag-outreach dito na ako na pinapasimulan na din ng Lord. Talagang nakakapagod kung sa tutuusin. But if
inspired ka po ng presensya ng Lord, magpapatuloy ka lang sa ginagawa mo at i-enjoy mo lang talaga. Parang hindi ka lang napagod. Diba? Alam niyo po kasi sa paglilingkod mga kapatid, kapag tinawag ka ng Lord, huwag mo nang takasan. Kasi hahabulin ka ng iyong konsensya. Katulad ni Jonas, tinakbuhan niya yung pagkatawag niya sa linya. Amo po kaya mga kapatid, ang pagkatawag ng Lord sa atin, sundin natin. Amen po, malaki ang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Sige po, tayo po tayong lahat. Praise God. Sige po, palakpakan nga po natin sa Lord. Deserve matulog, Panginoon. Ang kapunin at kakanganan ng Diyos. Yes, Lord, mga kapatid. So let's pray. Let's worship our Lord, mga kapatid, sa ating mga pananalangin, O God. Sige po, mga kapatid. Tuloy po tayong magpasiyasat sa Lord. Yes, Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit, O God. Lumalapit sa iyo. Kinikilala ka po namin bilang aming mga pangyarihang Diyos. Buhay na Diyos. Diyos na talagang may kaya ng lahat. Tanang po namin na sa iyo ang solusyon ng lahat, Panginoon, at kasagutan. Tanang mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon ko, patuloy po kaming maharap po sa iyo, O Diyos. Patuloy po kaming nagpapasiya sa Panginoon. Oh Lord Jesus. Sige po, one time, pwedeng awitan po natin yan. Mapalapit. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Sige po mga kapatid, i-desire po natin na tayo mas lumapit po sa Lord. Ang tanging nais kong gawin. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka. Maghari ka ngayon at magpakailanman. O Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin ipinapahayag ang buhay na to, O Diyos. Buhay na hiram lamang sa iyo, Panginoon. At gawin mo ang nais mong gawin, Panginoon. At nagpapasalamat po kami in advance sa katagumpayan na patuloy na ipaparanas mo po sa amin. Dahil alam po namin na kami matagumpay na. Ika'y namatay sa krus. Ikaw po, Panginoon, ay ipinako sa krus, Panginoon, upang kami maligtas. At dahil doon, Lord, Panginoon, hindi na kami alipin ng kasalanan, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ngayon, patuloy po namin inahayag ang aming hinaing, O Diyos, na patuloy mo po kaming baguhin na araw-araw. Baguhin ayon sa iyong kalooban. Baguhin na puno ng iyong pag-ibig. Baguhin, Panginoon, ang sa Lord kami puno ng iyong karunungan, O Diyos. Salamat,
po, so bilang ating pagpapahayag at pag-aalala sa ating Diyos, di ba kasi first Sunday of the month. So magkaroon po tayo ng communion. Sige po, so i-pray muna po itong communion substances. Ayan po mga kapatid. So itaas po natin ang ating mga tinapay. So ang tinapay po ito ay sumisimbolo po ng pag-aalala po natin sa Panginoong Jesus sa kanyang katawan po. Na kung saan po ng katawan po niya, inialay po niya para po sa atin. At ang katawan po ito ay banal, walang kasalanan. Lalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So sige po. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nagabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagtira-tira sa iyon at sinabi, ito ang ating katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. So magpasalamat tayo sa Lord. Panginoon po namin na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong katawan, banal na katawan, katawan na walang kasalanan. Patuloy mong inihayag ito para po sa aming kaligtasan. As we acknowledge you, Lord, patuloy Panginoon na inaalala po namin ang kaligtasan po ito, ang pag-ibig mo po ito, O Diyos, na hindi kayang sukatin ng sino man. Salamat o Diyos sa buhay na talagang inialay mo. Salamat o God dahil sa katawan mo o God, ipinapakita po Panginoon ito na pag-aalay mo ng katawan na kung saan. Maski ang sarili po namin, kailangan din namin i-surrender sa iyo. Salamat Lord, walang ibang maitaas at maparangan at kundi. Ikaw lamang o Diyos, salamat. In Jesus' name. Amen. Sige po, kainin natin ang tinapay. Itaas din po natin ang ating mga juice kupa. Okay po. So ito naman po ay nagsisimbolong dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen po. So pagkatapos magapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Ipasalamat po natin sa Panginoon ang kupang po ito. So salamat Lord dahil ang kupang ito na nagsisimbolo Panginoon ng iyong dugo. Salamat dahil sa dugo mo, O God, na siyang nagbibigay buhay at kalinisan po sa aming buhay tungo sa kasalanan, O God. Papasalamat po kami dahil hindi po Panginoon nakikita na o di po Panginoon nakatingin sa aming mga kasalanan. Hindi Panginoon
di mo pinagkait yung dugo, O God, at yung dugo po ngayon ay nabalik sa amin dahil tinanggap ka po namin bilang aming Panginoon. Tulungan mo po kami na mapanatili na malinis ang buhay na pinagkatiwala mo po sa amin. Salamat o Diyos, napakabuti mo. Salamat sa dugo mo, O God, tumaga sa krus upang kami hindi na maging alipin ng kasalanan. Salamat o Diyos, patuloy po namin itong itinatas bilang pag-aalala namin sa iyo. Salamat. In Jesus' name, Amen. Sige po, inumin po natin. So, thank you, Lord. Balik ko po ang mic sa ating MC. Sige po, pansamantala muna po tayong umupo. And salamat po kay Lord sa buhay ni Brother Dan Victor for sharing His Word through his life. Sharing the Word of God through his life. So ngayon po, please be reminded of the following announcements. Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol announcement. We have mentoring and close cell every Monday 6 to 9 p.m. It is exclusive po for all official church members. Next, we have fellowship po. We have Young Conquerors Fellowship every Thursday, 6 to 7 p.m. dito sa BNDCF Outreach po yan sa Cross Reyes, Batuca, Marinis Word. This YCF is open for all youth and young at heart. And meron din po tayong Young Professional Fellowship. I believe maibabalik na po ito this month. Every Wednesday po ito 7 p.m. dito po sa main church. And open po ito for all third to fourth year college students, graduates, and couples who wants to be truly rich and great. Yun, wala po palang nangyari YTF because of gawain na naman. We have plan 40 and plan 40 scheduled to be announced soon. Sunday worship celebration po. We have 4 services po every first Sunday of the month. We have 7 to 9 a.m., 10 to 12 noon, 3 to 5 p.m. Third service na po tayo ngayon. And after this, we also have 6 to 8 p.m. po. So, meron po tayong 4 services every first Sunday of the month. Pero pag regular Sunday po, meron po tayong 3 services dito sa, 2 services dito po sa main church. 3 services. 7 to 9, 10 to 12, and 6 to 8. Pero kapag 3 to 5 po sa different outreaches po tayo. Yan. We also have trainings, School of Leaders 1, School of Leaders 2, and School of Leaders 3. Please be reminded ng inyong pong schedules. Yan, we have personal offering for our church that in building administrative support. You can send it to the following accounts. Account name, Artem M. Nandong. We have BDO Network account number, BDO Kawaii Service account, and GCash number. Yan, ang actual church and lot fund po natin is 112,197.96. And patuloy po ng increase ng Lord. We also have Facebook pages po. Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol, Biyaya ng Diyos Bato Sancho, Young Conquerors Fellowship, PNCF Bicol, Young Professional Fellowship, /Billionaires Club, Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Iriga, and meron din po tayong YouTube channel named Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol. So, pwede niyo pong i-like, i-share, and subscribe ang ating pong YouTube channel. And meron din po tayong revival with our Bishop Greg Durante. We have revival night every Friday, 6:30 to 9 p.m. Revival on air Monday to Friday, 7:30 to 8:30. Tinig ng kanyang pagbabalik Monday to Friday, 6:30 to 7:30 and 10 p.m. to 11 p.m. Under Greg Durante Ministry and Receivers Broadcasting System. Yeah. And before we come to our final benediction, magkaroon muna po tayo ng oath taking ng ating pong kapatid na tinatawagan ko po si Brother Mike Reniel Barba to do the honor. Ayan, praise God. Salamat po ulit sa dalawang karagdagan. Yay! Members natin. Okay. Citation reads, Certificate of Membership. This is certified that Precious Jen Pereira is a legitimate member of Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol. Given this award. Nung 28 pa sana ito.
nakalagay tuloy dito. Given this 8th day of September in the year 2025, signed Pastor Artem Gando. Same certificate is awarded to Brother Efren J. Esperanza. So, yung dalawa muna ang awa, pwede mo ba pumunta kayo dito sa unahan? At tayo po ay matuto. Harap po kayo sa congregation natin. Dito, Brian. What is that? Itaas po ninyo ang inyong kanang kamay. After me. Ako si, state your name. Nagnanais na sumali sa organisasyon o simbahang Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol at nangangakong susundin ang mga nakasaad sa Kingdom Worship Values. Come before the time. Come with your treaties, Bible, ballpen, and booknote. Bring your friends and invite. Bring your tithes and offerings. Be blessed and be a blessing. At maging ang mga nakasaad sa Kingdom Core Values. I am a true disciple. I am caught by the vision. I am spiritually passionate. I am completely submissive and obedient to God, to my church, to my pastors, and to my leaders. I will manage and invest my time for the kingdom. I will have a lifelong relationship with my disciples. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of God's disciples, and I was born for this. I will help and support to fulfill and accomplish my church and my campus ministry goals. I will pray, work and play to see my church and my campus ministry grow. I will prepare the next generation for Christ. At doon po tayo nagtatapos. Praise God. Salamat po. Tayo po ngayon po. At tinatawag ko ulit si Brother John Hector Millones for final benediction. Ayan po, so salamat and congratulations to our new members of this church po, Sister Precious and Brother Efren. Hi! Sige po tayong lahat at tanggapin po natin ang bendisyon na nagmumula sa ating Diyos. Tanggapin po natin itong mga kapatid, taas po natin ang ating dalawang kamay at pumigit po tayo at tanggapin at salahin natin ang bendisyon ng Lord. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng mga bagay at panggawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya ang lahat ng ito. Salamat Lord, patuloy na i-bless mo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin, ito po ang aming samo sa iyo in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan natin sa Lord. Magkamayan na rin po tayo. Salamat tayo.